Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2201 hanggang Kabanata 2210. Kabanata 2201. Patuloy na nag-uusap sina Stephen at Sonic Butterfly King habang kinukumpleto nila ang kanilang pagpaparehistro. Kahit ang mga hari ay kailangang sumunod sa mga alituntunin ng Thousand Treasures. Ang Thousand Treasures ay bihirang makipagtalo sa mga iba pang lahi, ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay tiyak na naglalagay sa kanila sa nangungunang 10 lahi ng universo. Marami ang naghihinala na madali silang makakuha ng pwesto sa nangungunang 5. Inihanda ni Stephen at Sonic Butterfly King ang kanilang mga sarili para umalis, nang biglang pumasok sa base ang isang lalaki at isang babae. Kasama nila ang isang maliit na babae. Kumunat ang noo ng dalawang hari nang makita nila ang mga ito. Hindi nila napansin na ang lalaki ay si Hansen, ngunit naramdaman nila ang presensya ng jade drum na dala ni Wang Fujing. Mahigpit nilang kinunutin ng noo ang babae. Dahil kailangan nilang irehistro ang kanilang mga drums, walang silbi ang pagtatangka na itago ang kanilang nahanap. At patungkol sa Thousand Treasures, hindi rin nila tutulungan ang isang customer na itago ang kanyang jade drum. Gusto ng Thousand Treasures na malaman ng universo sa tuwing may makakahanap ng jade drum sa planet Jade Drum. Magiging napakahusay ito para sa kanilang negosyo. Kaya hayagan na dinala ni Hansen at Wang Fujing ang kanilang mga jade drums. Dahil ay rehistro nila ang kanilang mga drum, hindi na rin nila kailangang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang bawat inaangkin na jade drum ay i-advertise. Kaya, dinala ni Hansen si Wang Fujing upang irehistro kaagad ang kanilang mga natuklasan. Nakita ni Sonic Butterfly King at Stephen sina Hansen at Wang Fujing na papalapit sa registration booth. Patuloy nilang tinitignan ang bag ni Wang Fujing. Nararamdaman nila ang jade drum sa loob, ngunit alam nilang hindi sila maaaring maging 100% sigurado na iyon nga iyon hanggang sa makita nila ito. Nang ilabas ni Wang Fujing ang kanyang jade drum sa kanyang bag, huminga ng malalim ang mga hari. Isang jade drum, iyon ay isang jade drum. Nakita ng mga mula sa ibang mga lahi na ipinakita ni Wang Fujing ang isang jade drum, at marami sa kanila ang hindi mapigil ang sumigaw. Isang taon na ang nakalipas mula nang huling matagpuan ang jade drum. Tignan mo ang kanyang presensya. Marquis siya sa pinakamarami. Hindi ako makapaniwala na naging maswerte siyang makasumpong ng isa sa mga alamat na jade drums. Haha, magandang kapalaran ba ito o masama? Magiging mahirap matukoy. Ang mga bagay ay hindi laging maganda para sa isang Marquis na nakakahanap ng jade drum. Lahat ng mga hari ay tahimik na nag-uusap sa isa't isa. Ang mga manggagawa sa base ay kasing gulat din na makita ang jade drum. Ngunit nirerehistro pa rin nila ito sa kanya na parang walang kakaiba. Ang pakikipagnegosyo sa Thousand Treasures ay maaasahan. Nakapagbenta na nga sila ng mga deified na kayamanan dati. Wala pang masamang nangyari sa isa sa kanilang mga lugar ng negosyo. Hindi sila susubok ng anumang panlilinlang para makuha ang jade drum. Sinunod nila ang kanilang mga pamamaraan at protocol gaya ng nakagawian. Ibinigay ni Wang Fujing ang kanyang access ticket, pagkatapos ay pinatunog ang kanyang jade drum. Pagkatapos makumplito ang pagpaparehistro, nakumpirma na ang jade drum ay isang opisyal na pag-aari niya. Hindi mapigilan ni Stephen ang sarili na lumapit kay Wang Fujing at magtanong, "Kaibigan, ibinebenta mo ba ang jade drum mo?" "Pasensya na, hindi ko balak ibenta ito," sabi ni Wang Fujing. Pearl lamang siya. Ang isang Duke jade drum ay maaaring maging kapakipakinabang sa kanya, at magiging mas ligtas para sa kanya na mag-explore kasama ito. Ang pagpatay sa mga xenogeneics ay magiging mas madali rin. Wala siyang balak ibenta ito. Siyempre, iyon din ay dahil walang hari ang nagbabalak na salakayin siya sa ngayon. Kumunat ang noo ni Stephen, ngunit hindi siya susuko ng ganoon kadali. Sinabi niya, "Huwag mo munang tanggihan ang aking kahilingan. Ako si Stephen mula sa Naga. Ibigay mo sa akin ang iyong kabuoang halaga. Pangalanan mo ang anumang presyo. Hindi ko susubukang makipagtawaran sa iyo para sa isang murang presyo." Pasensya na, hindi gumalaw si Wang Fujing, maliban sa mabilis na pagsagot sa kanya ng hindi. Ang mukha ni Stephen ay mukhang malungkot. Kaya, lumapit si Sonic Butterfly King at sinabi, "Bata, hindi madali ang mag-alaga ng jade drum.
Maaari kitang palitan ng aking Duke Class 8 Sonic Butterfly. At bukod pa doon, pananatilihin kita sa ligtas. Ano ang sasabihin mo doon? Pasensya na. Ang sagot ni Wang Fujing ay pareho pa ring malamig na tugon. Kung hindi mo ito ibebenta ngayon, pagsisisihan mo ito sa sandaling makalabas ka sa Planet Jade Drum. Ngunit sa panahong iyon, huli na. Kung gusto mong ibenta ito, ngayon na ang iyong pagkakataon. Ang mukha ni Sonic Butterfly King ay hindi nagbago sa kanyang pagsasalita. Ngumiti siya. Hindi siya pinansin ni Wang Fujing at umalis. Nagsimulang lumapit si Sonic Butterfly King para magsabi pa ng iba, ngunit si Hansen ay lumakad sa harap niya at sinabi sa iyo ng aking kaibigan na hindi siya interesado sa pagbebenta nito. Pakisabi na lang sa iba. Ang ekspresyon ni Sonic Butterfly King ay naging bato. Paano mo nang ahas na putulin ang aking usapan sa kanya? Tahimik na nagkibit-balikat si Hansen. Lumipat siya sa registry booth at ipinakita ang kanyang sariling jade drum. Isa pang jade drum. Lahat ng tao sa base ay nagulat. Walang sino man ang makapaniwala na dalawang jade drums ang matatagpuan sa iisang araw. Nabigla si Sonic Butterfly King. Hindi niya inaasahan na si Hansen ay may puting jade drum din. Ang mga manggagawa ay mukhang lubos na nagulat. Kinukumpleto nila ang pagpaparehistro para kay Hansen na nagpapahiwatig na opisyal na pag-aari na niya ito. Ibinebenta mo ba ang iyong jade drum? Ang ipinangako ko sa kanya ay gagana pa rin sa iyo kung handa kang makisali sa ganitong transaksyon. Tinignan ni Sonic Butterfly King si Hansen nang magsalita siya. Hindi siya pinansin ni Hansen na nag-udyok kay Stephen na sumunod. Sinabi niya, kaibigan, kung ibinebenta mo ang jade drum, magbabayad ako ng mataas na presyo at pananatilihin kita sa ligtas. Maaari mong pangalanan ang iyong presyo. Ano mang nais mo? Pasensya na, ngunit wala akong plano na ibenta ito, sagot ni Hansen, tinatanggihan ang kanyang alok. Si Sonic Butterfly King ay mukhang malungkot, ngunit bago pa siya magsabi pa ng anumang bagay, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Hansen na naglabas ng isa pang jade drum. Ang jade drum na ito ay mukhang kakaiba. May ilang pulang simbolo sa kabuuan nito, at mukhang naiiba ito sa karaniwang jade drum. Ito ay isa pang jade drum, paano posible? The Asterisk Man. Mukhang magkasama sila. Nakakita sila ng tatlong jade drums. May nakita ba silang espesyal na minahan ng jade drum? Ang kapalaran na ito ay talagang baliw. Nakuha nilang makuha ang tatlong jade drums. Ang ikatlong jade drum na iyon ay mukhang mali, bagaman. Naiiba ito sa isang normal. Hindi ito maaaring isang mutant, tama ba? Kung ito ay isang mutant jade drum, kung gayon ay magiging mahalaga ito. Alam natin na ang mga normal na jade drums ay maaaring maging king class, ngunit ang isang mutant jade drum ay maaaring maging mas mataas pa. Iyon ay lubos na maswerte. Iyon ay masyadong maswerte. Sigurado ako na ang gayong kapalaran ay magre-resulta sa isang sakuna para sa kanila sa lalong madaling panahon. Mukhang mababa ang antas nila, ngunit nakakuha sila ng tig-isang jade drum. Oof! Patay na sila. Iyon ay hindi kapalaran. Iyon ay purong panganib. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, sina Stephen at Sonic Butterfly King ay tinitigan ang Blood Scorpion Jade Drum na puno ng kasakiman. Hindi man lang sila kumurap. Ang Mutant Jade Drum ay napakabihirang hindi nakikita ng higit sa isang beses bawat 10,000 taon. Maaaring mga bagay sila na mas mataas kaysa sa King Class. Kahit ang mga taong King Class ay itinuturing silang mga kayamanan. Pasensya na, Ginoo. Ayon sa mga alituntunin ng Thousand Treasures, ang bawat nilalang ay maaaring kumuha lamang ng isang drum. Nakapagparehistro ka na ng isa, sabi ng manggagawa kay Hansen. Alam ko, ang drum na ito ay hindi akin. Pag-aari ito ng aking anak na babae. Tinuro ni Hansen si Bauer, at pagkatapos ay ipinasa niya sa kanya ang Blood Scorpion Jade Drum. Kung gayon, kailangan nating makita siyang patugtugin ito, sabi ng manggagawa, malinaw na hindi naniniwala kay Hansen. Tinignan ng manggagawa si Bauer at ang jade drum. Kailangan ba niyang hampasin ang drum dito? Tanong ni Hansen. Oo, iyan ang mga alituntunin. Tumanggo ang manggagawa ng may ganap na katiyakan. Kabanata 2202. Ang aking anak na babae ay hindi kayang kontrolin ang lakas na ginagamit niya sa drum. Magiging ayos lang ba iyon? Muling tinanong ni Hansen ang mga ito. Tumawa ang manggagawa, itinuro ang base sa kanilang paligid, at sinabi, ang base ay may angkop na kagamitan upang ma-absorb at mapanatili ang sonic power. Kahit na isang hari ang pumukpok sa isang jade drum, ang labis na puwersa ay mapapahina ng teknolohiya. Isang maliit na bahagi lamang ng shockwave ang sa huli ay kakalat. Huwag kayong mag-alala.
At kung may anumang mga problema dito sa registration booth, kami ay mananagot ng buo. Mabuti naman. Tumango si Hansen. Natatakot siya na baka may mangyaring kakilakilabot at siya ang mananagot dito. Narinig na niya ang ingay ng Blood Scorpion Jade Drum noon at alam niyang ibang-iba ito sa karaniwang Jade Drum. Ang isang ordinaryong Jade Drum ay naglalabas ng sonic powers nito sa isang malawak na radius ng walang gaanong focus. Ang pag-uugali ng Blood Scorpion Jade Drum ay kakaiba. Ang puwersa ay sumabog sa paraan ng nakakatusok na buntot ng isang alakdan. Nang mapukpok ang drum, ang tunog ay matalas at nakatuon. Tinusok nito ang isang tao. Napakahirap ilarawan. Walang pakialam na pinatunog ito ni Bauer kanina, at ang maliit na paghampas na iyon ay sapat na upang dalhin sina Hansen at Wang Fujing sa bingit ng kamatayan. Kung mas malakas na pinukpok ito ni Bauer, may posibilidad na mamatay ang isang tao sa establishmentong iyon. Mga kaibigan, ang aking anak na babae ay hindi marunong sukatin ang lakas na ginagamit niya. Paano kung umatras kayo, sakaling may mangyari? Para maiwasan ninyo ang pinsala. Tinignan ni Hansen ang mga piling tao sa lobby. Ang mga tao mula sa iba't ibang lahi ay nagtipon doon. Kung pinatay sila lahat ng drum, nangangahulugan ito na nagdulot si Hansen ng isang malubhang kasalanan sa bawat isa sa mga lahi. Ito ay isang drum. Pukpukan mo na lang. Bakit kailangan mo pang magpatuloy sa pagsasalita? Lahat ng mga taong naruroon ay bihasa na sa sonic powers, kaya lahat sila ay sabik na makita ang kapangyarihan ng Blood Scorpion Jade Drum. Hindi sila handang umalis na basta na lamang. Kung ayaw ninyong umalis, maaaring gusto ninyong gumawa ng hakbang para protektahan ang inyong mga sarili. Huwag ninyong isisi sa amin kung masaktan kayo pagkatapos ng patas na babala, sabi ni Hansen. Sino ang magsisisi sa inyo para dito? Maaari naming isisi sa inyo ang ibang bagay para sa patuloy na pagsasalita ng kalokohan at hindi pagkilos. Pukpukan mo na ngayon o ibaba ang Jade Drum at umalis na. Marami sa mga piling tao ang naiinis na sa mga pagkaantala. Aba, binabalaan ko na kayo. Ang masasabi ko lang ay, alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Inilapag ni Hansen si Bauer sa tabi ng drum at pagkatapos ay umatras. Tinawag niya ang kanyang baisema sa paligid ng kanyang sarili, kay Wang Fujing, sa manggagawa, at sa registry booth. Pagkatapos, kumurap siya kay Bauer na nasa labas pa rin ng baisema. Bauer, hampasin mo. Ngunit huwag mong masyadong hampasin. Pinrotektahan ni Hansen ang manggagawa dahil talagang natatakot siya na hindi makakayanan ng lalaki ang paghampas. Ang drum ay hindi mairerehistro kung ang taong dapat magparehistro nito ay mamatay. Nakita ng lahat na sineryoso ni Hansen ito, at nagsimulang magmukhang medyo nalilito. Sinabi ng manggagawa na may mga kagamitan na nakalagay para mapahangin ang labis na sonic powers. Idinisenyo ang mga ito para eksklusibong harapin ang kapangyarihan ng mga drums. Kahit na isang King Class Elite ang pumukpok sa isang drum, wala namang mangyayaring masama. Ang Blood Scorpion Jade Drum ay isang mutant Jade Drum, oo, ngunit kung isang bata lamang ang pupukpok dito, hindi dapat iyon magdulot ng malaking problema. Iyon ang iniisip ng mga manunood, gayunpaman, nang makita nila si Bauer na nakatayo sa ibabaw ng Jade Drum. Pagkatapos, pinukpok niya ito. Pang! Ang maliit na kamay ay bumagsak sa drum, at isang napakababang ugong ang narinig. Bago pa makasagot ang sinuman, naramdaman nilang lahat na parang mga bakal na baras ang itinutusok sa kanilang mga ulo. Beats! Umagang ang ulo ng lahat, at ang kanilang mga katawan ay parang tinutusok. Walang sinuman sa mga naruroon ang nakapagpanatili ng kanilang katawan na maayos, at sila ay bumagsak para mag-umikot at mag-convulsion sa lupa. Para silang nagkakaroon ng stroke. Nagsimulang mag-foam ang kanilang bibig, at marami sa kanilang pantog ay nabitawan. Ang buong lobby ay nagsimulang mabaho dahil ang isang grupo ng mga nobles ay nagsimulang gamulong sa lupa at nadamhan ang kanilang mga sarili. Naniniwala sina Sonic Butterfly King at Stephen na sila ay Sonic Elites. At may naka-install na Sonic Engravings equipment doon. Hindi sila gumawa ng anumang hakbang para protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam na ang Blood Scorpion Jade Drum ay magdudulot ng ganoon kalaking banta kung ikukumpara sa karaniwang Jade Drum. Nang tumunog ang kakaibang drum, hindi man lang nila nakita ang sonic ripples na sumalakay sa kanila. Ang sonic needles ay hindi nagbigay sa kanila ng oras para hamarang. Ang kanilang mga utak ay hindi na gumagana ng tama, at sila ay bumagsak para mag-umikot at gamulong sa sahig. Bagaman hindi sila kasing sama ng lagay ng mga docks at marquises, naramdaman pa rin nila na parang sesabog ang kanilang mga ulo.
Hindi sila makapag-isip ng maayos, at hindi man lang nila kayang itayo ang kanilang mga sarili mula sa sahig. Naisip ni Hansen na papatayin niya ang isang tao, ngunit mukhang walang namatay. Ang kanilang mga ulo ay malakas na nataman, kaya hindi niya naisip na may makakarecover sa loob ng medyo mahabang panahon. Mukhang ang kapangyarihan ng Blood Scorpion Jade Drum ay hindi talaga pumatay sa mga naapektuhan nito. Ginulo lang nito ang kanilang mga utak at iniwan silang lubhang nahihilo. Patuloy na iniisip ni Hansen na ang ganitong uri ng armas ay perpekto para sa kanya. At habang ang lahat ng mga taong iyon ay nahihilo pa rin, madadala ni Hansen sina Wang Fujing at Bauer para makaalis ng ligtas. Sinabi ninyo na ang 1,000 treasures ang mananagot sa anumang masamang bagay na maaaring mangyari. Maaari na ba nating irehistro ang bagay na ito ngayon? Inalog ni Hansen ang manggagawa para gisingin siya at makuha ang kanyang atensyon. Ang lalaki ay naninigas pa rin sa hindi paniniwala. Ang manggagawa ay mukhang lubos na nagulat sa mga pangyayaring naganap lang. Pinanood niya ang mga nobles na gumugulong sa sahig. Bagaman maaaring mukhang napaka-elegante sila mga sandali lang ang nakalipas, mukhang marumi na sila sa lahat ng mga dumi ng katawan na kanilang ginugulong. Ang kanilang dating pagiging mayabang ay mabilis na nawala. Maging sina Sonic, Butterfly King at Stephen. May binubulong sila tungkol sa pagkahilo at kailangan nilang umupo sa sahig, ngunit hindi nila mapigilan ang paghawak sa dumi na inilabas ng ibang mga nobles. Ano pa ang hinihintay mo? Magmadali mo at irehistro ang bagay na ito. Tinignan ni Hansen ang manggagawa. Nabalik sa ulirat ang manggagawa na parang kakagising lang niya mula sa panaginip. Pagkatapos, nagpunta siya para irehistro ang Blood Scorpion Jade Drum. Pagkatapos noon, kinuha ni Hansen ang kanyang mga kasama at umalis. Ang Blood Scorpion Jade Drum ay malakas, ngunit iyon ay dahil sina Sonic, Butterfly King at ang iba pa ay hindi nag-abalang maghanda ng anumang depensa. Ngayon na alam na nila ang aasahan, magiging mas mahirap gamitin muli ang Blood Scorpion Jade Drum sa kanila. Ang mga kliyente ay hindi pinapayagang pumatay ng sinuman sa Planet Jade Drum. Ang pagiging wanted ng 1,000 treasures ay magiging masama. Kailangan ni Hansen na maglagay ng maraming distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga taong nahilo lang habang hindi pa sila kayang sumunod. Dinala ni Hansen si Bauer palayo sa Planet Jade Drum at naisip sa kanyang sarili, ang mga kapangyarihan na nakakahilo ng Blood Scorpion Jade Drum ay malakas. Maging ang mga hari ay naapektuhan nito. Kailangan ko talagang makuha ang pag-aproba nito para magamit ko ito para sa aking sarili sa universo. Kung gagamitin ko iyon sa isang kaaway, magagawa ko ang anumang gusto ko sa kanila. 10 minuto pagkatapos umalis sa Planet Jade Drum, sina Sonic, Butterfly King at Stephen ay nagsimulang mabawi ang kanilang mga ulirat. Gayunpaman, ang kanilang mga ulo ay nasasaktan. Hindi pinansin ni Sonic, Butterfly King ang kanyang sariling kakulangan sa ginhawa. Tumayo siya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Tinatanong niya ang manggagawa, saang direksyon sila pumunta. Umalis na sila sa Planet Jade Drum. Saan eksaktong sila pumunta, hindi ko alam, sabi ng manggagawa. Hindi maglakas loob si Sonic, Butterfly King na salakayin ang mga tao ng 1,000 treasures. Habang nakahawak sa kanilang mga ulo, umalis sila sa Planet Jade Drum nang may pag-asa na mahanap ang kanilang mga tumakas. Pagkatapos ng 10 minutong paghahanap, hindi nila nahanap si Hansen at wala silang ideya kung saang direksyon siya maaaring tumakas. Lumipad si Sonic, Butterfly King palabas ng Planet Jade Drum, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Mayroon siyang matinding sakit ng ulo na mas masahol pa kaysa sa matinding hangover. Sumunod si Stephen. Ganoon din ang kanyang kalagayan, at hindi rin niya nahanap ang bakas ng grupo ni Hansen. Maswerte sila na ang kanilang mga katawan na king class ay nakayanan ang kanilang naranasan lang. Ang mga Dukes at Marquises ay tiyak na hindi makakilo sa loob ng ilang araw pa. Ang kanilang mga ulo ay parang sesubog. Kabanata 2203. Dinala ni Hansen si Wang Fujing pabalik sa Planet Eclipse. Kakakuha lang niya ng kanyang sariling Jade Drum, at dahil nag-aalala siya na mambush habang nasa labas, gusto niyang manatili doon sa loob ng ilang panahon. Maghihintay siya hanggang sa hamupa ang mga bagay bago magpatuloy. Nalaman ni Sonic, Butterfly King kung saan nanggaling si Hansen, ngunit walang silbi ang paghabol kay Hansen dahil napakalayo na niya. Nakipag-ugnayan siya sa mga tao para harangan ang daan ni Hansen, ngunit hindi rin nila siya nahanap. Kaya, sa huli, nagpa siya si Sonic, Butterfly King na sumuko. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakapasok sa Narrow Moon para hanapin siya. Hindi nila kayang ipagsapalaran ang pag-offend sa rebate. Sa kanyang pag-uwi, nagpatulo si Hansen ng ilang patak ng kanyang sariling dugo sa Blood Scorpion Jade Drum.
Umaasa siyang unti-unting makuha ang pag-aproba ng Jade Drum. Sa base ng Planet Eclipse, ang mga tao ay nasa gitna ng pagsasanay ng makatanggap ng biglaang ulat. May isang taong tumakbo papasok, sinasabi sa kanila ang tungkol sa isang hukbo ng mga Xenogenics na nagtitipon sa kanilang posisyon. Sina Hanmenger, Zero, Little Angel, at Hanyan ay lumabas para tumingin. Doon, nakakita sila ng isang bundok na puno ng mga mukhang pulang ulap. Ang mga ulap ay mabilis na papunta sa base kaya darating sila sa loob lamang ng kaunting panahon. Ang mga pulang ulap ay hindi ulap, syempre. Ang mga ito ay mga kawin ng pulang bubuyog na ang bawat isa ay kasing laki ng aso. Napakamakapangyarihan nila, at ang tanawin ay nagdulot kay Hanyan na kumunat ang noo. Kailan pa nagkaroon ng planet eclipse ng mga Xenogeneics na tulad nito? Hindi ko pa sila nakikita dati. Habang nangyayari ito, pinapanood ni Night River King ang base ng Planet Eclipse. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang makamandag, at sinabi niya, ang Shadow Queen Bees ay mga espesyal na Xenogenics na nagmumula sa Planet Queen Bee. Mga dogs lamang sila, ngunit tiyak na mabilis silang dumami. Kung sapat ang pagkain, makakagawa siya ng mas mababang antas ng Shadow Bees. Ngunit ang pangunahing Shadow Queen ay isang mutant Duke Xenogeneic. Bukod sa paggawa ng Shadow Bees tulad ng iba, ang Mutant Shadow Queen Bee ay makakagawa rin ng Duke Shadow Bees. Ang Queen ay walang gaanong oras, at dalawa pa lamang ang nagawa nito, ngunit dapat sapat na iyon para harapin ang base ni Hansen. Kinakain ng Shadow Queen Bees ang laman ng mga kaaway at inilalagay ang kanilang mga itlog sa loob ng mga bangkay. Kapag bumalik si Hansen at nakita ang lahat ng ito, ang itsura ng kanyang mukha ay magiging napakasarap, kinagat ni Night River King ang kanyang mga ngipin. Hindi nag-aalala si Night River King sa mga kahihinatnan. Ang Shadow Queen Bee ay isa sa mga Xenogeneics na tumakas mula sa cargo ship. Mukhang aksidente ito, at walang makakaalam na kasalanan niya ito. Kahit na maniwala si Hansen na siya ito, wala siyang magagawa kundi gumawa ng mga ligaw na paratang. Gusto ito ni Night River King, gayunpaman. Gusto niyang kamuhian siya ni Hansen. Masakit para kay Hansen na malaman na wala siyang magagawa tungkol sa nagngangalit na puot na iyon. Ito ang simula ng pagiging kaaway ko, ni Night River King. Talagang kinasusuklaman niya si Hansen. Ang Shadow Bees ay lumitaw na parang mga hibla ng pulang ulap sa ilalim ng utos ng dalawang dogs na namamahala sa hukbo. Tumakbo sila patungo sa base. Handa na si Night River King na tamasahin ang labanan, ngunit isang asul na kalasag ang biglang lumitaw. Binalot nito ang buong base at pinrotektahan ito. Ang mga pulang ulap ng Shadow Bees ay bumagsak na parang isang barrage laban sa mga asul na kalasag, ngunit ang isang simpleng paghawak ay nagpadala sa kanila pabalik. Kahit ang dalawang Duke Shadow Bees sa unahan ay hindi makadaan. Sumikip ang panga ni Night River King. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo sa resulta dahil hindi niya inaasahan na iiwan ni Hansen ang kanyang asul na kalasag na kayamanan sa base. Naisip ni Night River King na dadalhin ni Hansen ang isang depensibo na bagay na tulad noon saan man siya pumunta. Kung alam niya na hindi ito dinala ni Hansen, hindi sana niya ginawa ang malaking plano na salakayin ang Planet Eclipse. Kung wala si Hansen ng kalasag, ang pakikipaglaban sa kanya ng isa-isa ay magiging mas madali. Walang silbi ang pag-aaksaya ng oras sa pagsisisi, gayunpaman. Hindi mabasag ng Shadow Bees ang kalasag. Nagpaputok ang Shadow Bees ng nakal-alasong sangkap mula sa kanilang masasamang stingers. Ang mga ito ay parang pulang ilaw habang nagsasabog sa asul na kalasag. Wala silang ginawa para makapinsala sa komposisyon ng kalasag, gayunpaman. Bagaman ang kalasag ay hamina dahil kailangan nitong protektahan ang buong base, magiging napakahirap pa rin para sa mga Marquises at Dogs na basagin ito. Habang nagpupumiglas si Night River King sa iba't ibang ideya, ang asul na kalasag ay biglang nawala. Ang mga bubuyog sa labas ay tumakbo papasok. Nabigo ba ito dahil ang gumagamit ng kalasag ay walang sapat na lakas? Nagtaka si Night River King. Hindi kaya mapanatili ng gumagamit ang kalasag na nakataas. Pagkaraan, napagtanto ni Night River King na ang kanyang pagpapalagay ay hindi gaanong tama. Nang maraming Shadow Bees ang tumakbo papasok, ang kalasag ay muling itinaas. Karamihan sa Shadow Bees ay nasa labas pa rin, ngunit isang disenteng bahagi ang nakapasok na. Whoosh! 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 Ang mga itim na palaso ay nagsimulang lumipad sa ilalim ng kalasag. Hindi nagtagal, isang dosenang Shadow Bees sa loob ay napatay. At pagkatapos, isang grupo ng Kate ang lumitaw. Nagsimulang tipunin nila ang mga bangkay ng Shadow Bees sa loob ng base. Ang mga mata ni Night River King ay nagsimulang manginig. Ang kanyang plano ay hindi gumana, at binigyan niya lang ang Planet Eclipse ng napakaraming libreng Xenogeneics.
Nais niyang makapasok siya mismo doon at sirain ang itinayo ni Hansen. Nang dalhin ng mga batang Kate ang mga bangkay ng Shadow Bee pabalik sa base, ang kalasag ay muling nawala. Muling lumitaw ito isang millisecond pagkatapos, pinipigilan ang isa pang bahagi ng hukbo ng Shadow Bee. Tumawa si Night River King. Isa sa mga Shadow Bees sa loob ay isang duke. Ang iba ay mga marquises lamang. Gaano man sila kalakas, walang sino man doon ang makakapatay ng isang duke Shadow Bee. Iniisip na ni Night River King kung paano sila papatayin ng Duke Shadow Bee nang biglang dumating ang isang itim na palaso sa Duke Shadow Bee. Mabilis na gumanti ang Duke Shadow Bee, mas mabilis kaysa sa anumang Marquis Shadow Bee. Habang ang itim na palaso ay tumataas patungo dito, ang stinger ng bubuyog ay lumiwanag at nagpaputok ng nakal-alasong likido sa palaso. Ang nakal-alasong katas ay sumabog patungo sa palaso, at ang palaso ay biglang lumubog. Iniba nito ang direksyon nito para umiwas sa nakal-alasong katas, pagkatapos ay tumaas ito laban at tumago sa katawan ng Duke Shadow Bee nang may malaking bilis. Ang Shadow Bee ay kumikinang na pula. Nang tumagos ang palaso sa katawan nito, ang palaso ay tumigil. Hindi madaling patayin ang isang Duke Shadow Bee. Pangungot siya na tumawa si Night River King. Boom! Nang pumasok ang palaso sa katawan ng Shadow Bee, ito ay natigil sa loob. Ngunit pagkatapos, isang nakakatakot na pagsabog ang naganap sa loob ng katawan ng Duke Shadow Bee. Ang pulang liwanag ay nabasag, at isang malaking butas ang napunit sa tagiliran nito. Malubha itong nasugatan, at bumagsak ito para magpumiglas sa lupa. Boom! Isa pang palaso ang pinaputok dito. Tumago ito sa Shadow Bee sa pamamagitan ng sugat na nagawa na. Pagkatapos ay sumabog ang ulo ng nilalang na nagdulot ng mabilis na katapusan sa Duke Shadow Bee. Habang nangyayari iyon, ang natitirang mga Marquis Shadow Bees ay nahawakan ni Hanyan. Paano posible? Ang babaeng iyon ay isang Marquis lamang at gayunpaman kaya niyang madaling patayin ang isang Duke Shadow Bee. Ito ay imposible. Siya ay dugo ni Hansen, ngunit kailan pa naging ganoon kalakas ang mga crystallizers. Lubos na nagalit si Night River King at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Kabanata 2204. Madali ang natapos ni Hanmenger at ng iba pa ang natitirang Shadow Bees. Nakapagkolekta sila ng maraming xenogeneic genes sa pagsisikap na iyon, at marami sa kanila ang nakakuha ng Shadow Bee Beast Souls. Ang mga Beast Souls ay mga palaso na may hawak na nakal-alasong apoy. Nang mapatay ni Hanmenger ang pangalawang Duke Shadow Bee, nakakuha siya ng Duke Toxic Arrow Beast Soul. Nang makita niya ang huling Shadow Bee na nawasak, nalaman ni Night River King na nabigo ang kanyang plano. Sa kanyang galit, binasag niya ang screen na kanyang pinapanood. Pagkatapos bumalik ni Hansen sa Planet Eclipse at nalaman ang nangyari sa Shadow Bees, nahulaan niya na si Night River King ang nasa likod nito. Ang Planet Eclipse ay walang mga Shadow Bees na katutubo sa lugar. Salamat sa Diyos iniwan ko ang Demon Bug by Sema. Kung hindi, kahit na malamang na nakaligtas si Hanmenger at ang iba pa sa pag-atake, marami sa aking ibang mga nobles ang mamamatay, naisip ni Hansen, nakahinga ng maluwag sa kung paano ang mga bagay ay naging. Alam ni Hansen na ang Bee Queen ay nasa paligid pa rin, gayunpaman. Kaya, nagtipon siya ng mga ekspedisyon para lumabas at hanapin ito. Ang pugad ng Shadow Queen Bee ay hindi mahirap hanapin. Ginawa niya ang kanyang tahanan sa isang malaking bundok, at ang mga pasukan na inukit ng mga bubuyog ay malinaw na nakikita. Maraming Shadow Bees ang napatay ilang araw lang ang nakalipas, at ang Shadow Queen Bee ay hindi gaanong mabilis na nakagawa ng Shadow Bee eggs para mapalitan ang mga ito. Kaya, madaling nakapasok si Hansen sa pugad ng bubuyog para hanapin ang Ruby Lukang Shadow Queen Bee. Sinuri ni Hansen ang impormasyon na kanyang tinipon tungkol dito, at alam na niya kung saan ito nanggaling. Ang pagkita sa Shadow Queen Bee ngayon ay nagparamdam sa kanya ng saya. Agad niyang nakilala na ito ay isang mutant Shadow Queen Bee, na isang napakabihirang nilalang na makuha. Iyon ay sinabi, nahulaan na ni Hansen na ang Queen ay isang mutant pagkatapos marinig ang tungkol sa mga dogs na sumalakay sa kanyang base. Ngunit gayunpaman, ang pagkita sa mutant Shadow Queen Bee mismo ay nagparamdam sa kanya ng sobrang saya. Dong! 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 Ang Shadow Queen Bee ay napakabilis gumalaw. Lumipad ito sa paligid na parang isang matigas na anino na nag-iiwan ng mga anino ng sarili nito. Napakabilis ng paghampas ng kanyang mga pakpak, halos hindi ito masundan ni Hansen. Maraming nakal-alasong ilaw ang lumiwanag sa kanyang likuran, at inilunsad nila ang kanilang mga sarili kay Hansen. Ngunit ang bawat pag-atake ay tumama lamang sa kanyang Bisema at naging walang silbi. Isang Duke Mutant Xenogeneic, napakalakas.
Ang bilis ng duke na ito at ang mga pag-atake ng nakal-alasong liwanag, kasama ang mabilis na pagpaparami, magiging napakahirap patayin ito kung wala ang Demon Bog King Shield, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Patuloy na lumilipad ang Shadow Queen Bee sa paligid ni Hansen, pinapuputok ang kanyang nakal-alasong mga sibat. Ngunit laban sa Demon Bog Bisema, wala ito. Hindi inatake ni Hansen ang nilalang, gayunpaman. Naisip niya na magiging sayang patayin ang Mutant Shadow Queen Bee. Gusto ni Hansen na panatilihin itong buhay para makagawa ito ng higit pang duke at marquis na mga anak. Sa ganoong paraan, ang ilan sa kakulangan ng mga high-level na resources na inaalok ng Planet Eclipse ay mapapaginhawa. Kaya, hindi pumunta si Hansen doon na may intensyong patayin ang Mutant Shadow Queen Bee. Sa halip, gusto niya itong kunin at gamitin para sa kanyang sarili. Kung si Hansen ay isang duke, magiging mas madali para sa kanya na kunin ito. Ngunit isang marquis lamang siya, at ang kanyang bilis at kapangyarihan ay hindi kasing ganda nito. Mangangailangan ito ng maraming pagsisikap para makuha ito. Inilunsad ng Shadow Queen Bee ang mga pag-atake kay Hansen ng may galit, ngunit ligtas na dumausdas ang mga ito sa kanyang kalasag. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod ang nilalang. Ang mga pag-atake nito ay naging mas mahina at mas mabagal. Basahin ang higit pang mga kabanata sa novelhall.com. Ang Shadow Queen Bee ay hindi isang matalinong nilalang, at ito ay isang teritorial na nilalang. Bagaman pagod na ito, nasa pugad pa rin niya ito, at hindi niya kailanman isasaalang-alang ang pagtakas. Sinubukan pa rin itong labanan si Hansen. Nang makita ang lumalaking pagkabigo nito, nagpasya si Hansen na itago ang kanyang Demon Bog Bisema. Ang Shadow Queen Bee, nang makita ang pagkawala ng Bisema, ay pinaghampas ang kanyang mga pakpak para muling salakayin si Hansen. Mas mabagal na ito ngayon, gayunpaman. Inilabas ni Hansen ang kanyang puting jade drum at pinukpok ito. Isang napakamalalim na ugong ng sonic power ang sumabog mula sa drum. Pinutol nito ang pagod na Shadow Queen Bee at ibinagsak ito. Ang tunog ng Duke Jade Drum ay hindi dapat makaapekto ng malakas sa isang mutant duke tulad nito, ngunit masyadong pagod na ito sa puntong ito, kaya hindi nito kayang tiisin ang puwersa ng sonic shockwave na iyon. Hinailan ng Shadow Queen Bee ang sarili mula sa sahig na may intensyong habulin si Hansen. Hawak pa rin ni Hansen ang Jade Drum. Pinukpok niya ito ng 2 beses pa. Ang mga shockwaves ay nagdulot sa kanya na gamulong at mag-umikot sa lupa. Mukhang nasasaktan ito. Kung susunod ka sa aking mga utos, ililigtas ko ang iyong buhay, sinabi ni Hansen sa Shadow Queen Bee na nasa lupa na ngayon. Ang Shadow Queen Bee ay kulang sa katalinuhan. Nang tumigil ang drum, sinubukan nitong salakayin muli si Hansen, ang taong sumalakay sa kanyang espasyo. Hindi alam ni Hansen ang gagawin maliban sa patuloy na paghampas sa Jade Drum, na nagdulot sa kanya na gamulong sa lupa ng paulit-ulit. Ang ilan sa kanyang dugo ng bubuyog ay nagsimulang umagos mula sa kanyang bibig. Ngunit ayaw siyang patayin ni Hansen. Ang pagpatay sa kanya ay walang silbi. Nang makita na ang Shadow Queen Bee ay malapit nang mamatay sa ilalim ng kanyang paulit-ulit na pagpapahirap, nagpasya siyang lumabas sa pugad. Ang isang xenogeneic na walang maayos na utak ay kailangang sanayin sa pamamagitan ng mabagal na pagpapahirap sa paglipas ng panahon. Naglagay si Hansen ng mga tao para bantayan ang pugad ng bubuyog na iyon. Kung ang Queen Bee ay gumawa ng mga bubuyog, pupunta sila at papatayin ang mga ito. Iyon ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Umaasa sila na pagkaraan ng ilang sandali, maaaring makinig ito kay Hansen at sundin ang kanyang mga utos. Hindi tayo magiging ligtas hanggat umiiral si Night River King, naisip ni Hansen nang may lungkot. Pinag-isipan niya kung paano niya maaalis si Night River King. Gamit ang kasalukuyang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, hindi pa kayang habulin ni Hansen si Night River King. Kailangan niyang maging isang duke, at kailangan niyang magkaroon ng maraming kayamanan. Magiging pinakamabuti kung magagamit niya ang Blood Scorpion Jade Drum. Iyon lamang ang armas na kakailanganin niya para pabagsakin ang isang taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Ngunit kahit na kaya niyang patayin si Night River King, hindi niya iyon magagawa habang nasa Narrow Moon siya. Kung maglalaban sila, ang rebate ay sasamahan si Night River King. Ang isang outsider ay hindi kailanman makakakuha ng kanilang pabor. Mukhang kailangan kong maging isang duke ng mabilis at maghanap ng paraan para maalis siya sa ibang lugar. Kinakalma ni Hansen ang sarili at sinubukang isipin ang mga bagay ng makatwiran. Ang pagpapahintulot sa kanyang galit na magmadali ay hindi malulutas ang anumang bagay. Kung mayroon man, ihahayag lamang nito ang mga kahinaan para samantalahin ang kanyang mga kaaway. Kailangan niyang maging kalmado kung gagawin niya ito. Night River King, papatayin kita. Patuloy na nagsasanay si Hansen.
Ang una at ika-15 araw ng bawat buwan, pumupunta siya sa Cold Palace para ma-absorb ang mga kapangyarihan ng buwan at lamig, binibilisan ang kanyang pag-akyat sa ranggo ng duke. Pinapatulo din ni Hansen ang kanyang dugo sa Blood Scorpion Jade Drum araw-araw, unti-unting hinahayaan ang kanyang kakanyahan na lumubog dito. Gusto niyang ang kanyang dugo ay maging isa sa alakdan. Naramdaman ni Hansen na unti-unti siyang nagtatayo ng koneksyon sa Blood Scorpion Jade Drum. Ang pagkuha nito ay isang bagay na lang ng panahon. Isang araw, biglang dumalaw si Black Moon King kay Hansen. Hansen, ang Extreme King ay mag-aarkila ng mga knights mula sa Narrow Moon. Interesado ka bang pumunta? Ang Extreme King ay nagre-recruit ng mga piling tao. Hindi ko sa tingin ay gusto nila ang isang maliit na marquis tulad ko, sagot ni Hansen, nalilito. Naisip niya na interesado lamang sila sa mga piling tao tulad ni Yisha. Mangangailangan niyo na maging isang hari siya. Ang Extreme King ay lalago at aalagaan lamang ang mga hinaharap na piling tao na nagpapakita ng malaking potensyal. Mayroon kaming magandang relasyon sa kanila. Kapag ang Extreme King ay nag-aarkila ng mga knights, nag-aalok sila ng ilang pwesto sa amin. Kung gusto mong sumali sa kanila, maaari kitang maipasok, sabi ni Black Moon King. Kabanata 2205. Kailangan ko bang pumunta? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Rekomendasyon ko lang ito, mahinang sabi ni Black Moon. Ngunit ang mga dragon ay hindi karaniwang lumalangoy kasama ang mga isda, at ang mga tigre ay ayaw mamuhay kasama ang mga aso. Ito ang iyong pagkakataon para makalabas dito. Alam ni Hansen na mabait lang sa kanya si Black Moon King, at alam niya na ayaw ng hari na siya at si Night River King ay mapabilang sa higit pang mga away. Ngunit umiling pa rin si Hansen at sinabi sa kanya, salamat sa iyong kabaitan, ngunit kung hindi ko kayang panindigan ang aking sarili dito, paano ko ito gagawin sa lugar na gusto kong puntahan sa hinaharap? Alam kong hindi ka ang uri ng taong madaling sumusuko, nais sabihin pa ni Black Moon King ang iba pa, ngunit nauutal siya. Pagkatapos ay tumigil na lang siya at bumantong hininga. Huwag na. Ang daang tinatahak ng bawat isa ay magkaiba, at imposibleng matukoy kung aling daan ang tama para sa ibang tao. Kung ito ang iyong hangarin, maaari nating hayaan na lang ang bagay na ito. Pagkatapos ay umalis si Black Moon King, na nagpaisip kay Hansen. Mukhang ang Extreme King ay nagsasagawa ng malawakang pag-aarkila nitong mga nakaraang araw. May isang internal affair ba na nawala ng kontrol? Wala siyang impormasyon tungkol sa mga ito, kaya wala siyang mahulaan pa. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng Jad Esken araw-araw, umaasang maging isang duke sa lalong madaling panahon. Noong araw na iyon, ang lahat sa Narrow Moon ay nagtipon sa Moon God Plaza. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang uniforme na nagpapahiwatig na may mahalagang tao silang makikilala. Hindi pumunta si Hansen sa plaza, ngunit alam niya na iyon ang araw na darating ang Extreme King. Nakakita siya ng mga barko na kasing ganda ng mga planeta na pumapasok sa airspace ng Narrow Moon. Mukhang ang Extreme King ay hindi lamang nakatuon sa mataas na lakas. Kahit na ang kanilang teknolohiya ay mas advanced pa. Ang Narrow Moon ay walang kahit isang barko na tulad noon, at naroon sila na may isang buong hukbo ng mga bagay na iyon. Salamat sa Diyos hindi sila mga kaaway. Kung sila ay mga kaaway, ang Narrow Moon ay mabilis na mahuhulog, bulong ni Hansen sa kanyang sarili. Ayaw sumali ni Hansen sa Extreme King, ngunit ang lahat ng iba pa sa Narrow Moon ay gustong sumali. Ang Extreme King ay hindi handang kumuha ng sinuman, gayunpaman. Ang bawat kandidato ay kailangang dumaan sa isang masusing proseso ng pagsusulit. Maraming nobles ang nag-aabang sa pagkakataong ito, umaasa na maipadala ang kanilang mga anak kasama ang Extreme King. Ang anumang mga batang estudyante na sumali sa kanila ay tiyak na uunlad at magiging mas malakas. Ang rebate ay isang mas mataas na lahi, ngunit hindi man lang sila nasa top 100. Sa mga tuntunin ng resources at lakas, sila ay mahina kung ikukumpara sa Extreme King. Nakakahiya na ang mga pamantayan ng Extreme King ay napakataas. Ang pagsali sa kanila ay mas mahirap kaysa sa pagpasa sa anumang pagsusulit sa paaralan. At maraming nilalang ang mabilis na nabigo sa kanilang proseso ng pagsusulit. Ang Narrow Moon ay isa lamang sa mga lugar na pinupuntahan ng Extreme King sa kanilang recruitment drive. Sa kabuuan, mayroong hindi bababa sa 1,000 iba pang mga lugar kung saan nilalayo nilang mag-recruit ng mga tao tulad ng kanilang ginagawa sa Narrow Moon. Hindi nila kukuha ang sino mang hindi pumasa sa kanilang mga pagsusulit, gayunpaman. Bagaman hindi nakilahok si Hansen sa pagsusulit, nalaman niya na sa nakalipas na 4 na araw, isang Earl at isang Marquis lamang ang nakapasa sa bar ng kalidad. Ang hindi mabilang na mga kabataan ay hindi pinayagang sumali. Nagre-recruit ang Extreme King ng mga backup knights.
Ang kanilang antas ay hindi mahalaga, ang mahalaga lamang ay ang kanilang kasalukuyang talento at ang kanilang potensyal para sa hinaharap. Kaya, kahit na ang ilang tinatawag na henyo na docs ng rebate ay tinanggal sa mga pagsusulit. Moonwheel King, narinig ko na si Knife ay may estudyante. Alin sa kanila iyon? Tanong ni Ice Blue Night King na nakakunot ang noo. Siya ang namamahala sa recruitment drive ng Narrow Moon. May 10 grupo ng mga Knights sa Extreme King. Ang bawat grupo ng mga Knights ay may isang leader na isang Night King. Si Ice Blue Night King ang leader ng Ice Blue Knights. Nang italaga nila ang iba't ibang lugar na bibisitahin ng mga grupo ng Knight para mag-recruit, sinadya ni Ice Blue Night King na piliin ang Narrow Moon. Kailangan din niyang magbayad ng presyo para doon. Ginawa niya ito dahil si Knife Queen mismo ay sumali sa Ice Blue Knights nang siya ay pumunta sa Extreme King. Lubos na hinahangaan ni Ice Blue Night King si Knife Queen. Sinusunod pa nga niya ang mga tagubilin nito. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang Narrow Moon, dahil doon ito nanggaling. Umaasa siyang makahanap ng mga katulad na henyo doon. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, ang mga pagsusulit ay lubos na nakapagdismaya sa kanya. Ang mga batang rebates ay talagang kulang sa talento. Sa pinakamaliit, wala sila kahit saan malapit sa kadakilaan ni Knife Queen mismo. Bagaman ang ilan sa mga mahuhusay ay sapat na, ang kanilang mga personalidad ay kasuklam-suklam. Magiging mahirap na bigyan sila ng anumang kislap ng katanyagan. At habang una ay natutuwa si Ice Blue Night King na pumunta sa Narrow Moon, hindi na siya nasisiyahan. Naalala ni Ice Blue Night King na binanggit ni Knife Queen na mayroon siyang estudyante, kaya nagtaka ang Night King kung bakit hindi niya nakita ang binata. Kung ang taong iyon ay maaaring maging estudyante nito, dapat siyang espesyal. Nag-atubili si Moonwheel King ng isang sandali, ngunit ngumiti siya at sinabi, si Knife ay may estudyante nga. Ngunit isa lang, at kinakailangan na dalhin niya ang pamana nito. At kaya, kailangan niyang isuko ang pagkakataong sumali sa Ice Blue Knights. Talaga, mahinang tanong ni Ice Blue Knight. Biglang sinabi ni Night River King, mula sa aking nakita, kung nais niyang dalhin ang pamana nito, dapat siyang sumali sa Extreme King. Kahit si Knife ay kailangang sumali sa Extreme King, tama ba? Kung gayon, ang kanyang estudyante ay kailangang sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Sinasayang niya ang kanyang oras sa Narrow Moon. Bakit hindi siya makapunta sa Extreme King ng mas maaga? Kung si Knife ay narito ngayon, ganoon din ang kanyang iisipin. Hindi sinabi ni Night River King ito para kay Hansen. Ang gusto lang niyang gawin ay paalisin si Hansen sa Narrow Moon para makuha niya ang buwanang liwanag ng tagapangalaga para sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Ice Blue Night King. Tama si Night River King. Ang estudyante ni Knife ay dapat na espesyal na tao. Mas karapat-dapat siya kaysa sa maipit dito sa Narrow Moon. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito at sumailalim sa pagsusulit. Kung pumasa siya, pakikitunguhan ko siya ng mabuti para kay Knife. Ngumiti ng mapait si Moonwheel King. Alam niyang ayaw pumunta ni Hansen, ngunit ngayon, hindi na niya kayang suwayin ang mga tagubilin ni Ice Blue Night King. Wala siyang magawa kundi tawagan si Hansen at sabihin sa kanya na pumunta sa Moon God Plaza. Nagsasanay si Hansen sa kanyang base sa oras na iyon. Ayaw ni Moonwheel King na sorpresahin si Hansen, kaya nagpadala siya ng mga tao para personal na makipagkita kay Hansen at ipaliwanag ang buong bagay. Ang kanilang presensya ay nagdulot kay Hansen na kumunat ang noo. Sinabi ng mga gwardya ni Moonwheel King, kailangan mong pumunta kahit anuman. Kung hindi, hindi malalaman ni Moonwheel King kung paano ipaliwanag ang bagay na ito kay Ice Blue Night King. Sinabi ni Moonwheel King na kung ayaw mo talagang pumunta, pagkatapos ay mabibigo ka lang sa pagsusulit. Kahit na gusto mong pumunta, hindi ka papayagan ni Ice Blue Night King na pumunta kung mabibigo ka. Alam ni Hansen na wala siyang magagawa. Sinundan niya ang mga gwardya papunta sa Moon God Plaza. Alam niyang kailangan niyang kontrolin ang lawak ng kanyang kapangyarihan para matiyak na hindi siya makakapasa sa pagsusulit. Dumating siya sa Moon God Plaza at nakakita ng maraming nobles na nakapila para magsagawa ng pagsusulit. Ngunit hindi siya inilagay ng mga gwardya sa pila, dinala nila siya ng diretso kay Ice Blue Night King. Ikaw ba ang estudyante ni Knife Queen? Nang makita si Hansen, nagulat si Ice Blue Night King. Inaasahan niyang ang estudyante ni Knife ay isang rebate. Opo, ako si Hansen. Yumuko si Hansen. Kabanata 2206. Sa nakalipas na ilang siglo, ang Extreme King ay nagtuon ng malaking pansin sa mga sistema ng kaguluhan. Ang Ice Blue Knights ay mga pioneer, at ang kanilang pangunahing mga killing field ay ang mga mapanganib na sistemang iyon. Kaunting alam lang nila ang mga bagay na may kinalaman sa ibang mga lugar sa universo.
Dahil dito, hindi nila alam kung sino si Hansen. Ang Extreme King ay mayroong information gathering department, kaya may alam din sila ng isa o dalawang bagay tungkol kay Hansen. Ngunit ang Extreme King ay naisip lamang na ang mga taong tulad ni Moonwheel King o Yisha ay karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi maraming tao ang nakakakilala kay Night River King. Ang mga taong nagmamalasakit lamang sa ganoong uri ng impormasyon ay ang mga lokal ng Narrow Moon. Alam lamang ni Ice Blue Night King na si Yisha ay may estudyante. Hindi niya alam ang pangalan o lahi ng taong iyon. Ipinapalagay lang niya na ang estudyante nito ay isang rebate, hindi isang crystallizer. Hindi masyadong nagsalita si Ice Blue Night King kay Hansen, at hinikayat niya lamang itong makisali sa pagsusulit. Bagaman hinahangaan talaga ni Ice Blue Night King si Knife Queen, hindi niya bibigyan ng madali ang estudyante nito. Upang makuha ang kanyang pag-aproba, kailangang ipakita ni Hansen ang isang naaangkop na kahangahangang halaga ng kapangyarihan. Ngunit dahil sa kanyang karanasan kay Yisha, nanatiling umaasa si Ice Blue Night King na magtatagumpay si Hansen. Mr. White, ano sa tingin mo ang estudyante ni Knife? Tinignan ni Ice Blue Night King ang isang lalaki na nakasuot ng berdeng damit na nakatayo sa tabi niya. Kumunat ang noo ng lalaki habang tinitignan si Hansen at sinabi, kagiliw-giliw na lalaki siya. Aba, pagkatapos ng lahat, ang estudyante ni Knife Queen ay dapat na kahit papaano ay disenteng tao. Kung hindi, hindi siya pipiliin ng isang babaeng tulad niya, sabi ni Ice Blue Knight na may ganap na kumpiyansa. Hindi sumagot ang nakasuot ng berdeng damit na si Mr. White. Ngumiti lamang siya at patuloy na tinitignan ang pagsusulit. Si Hansen ay nasa pila ng Marquis. Pinapanood niya ang mga hari na ginagawa ang kanilang pagsusulit, iniisip ang isang paraan kung saan maaari niyang ma-disqualify ang sarili ng hindi mukhang sinasadya niyang binabagsak ang pagsusulit. Hindi naman sa ayaw niyang pumunta sa Extreme King, ang totoo ay marami na siyang problema sa Narrow Moon. Ang pag-iwan kay Hanmenger doon ng mag-isa kasama si Night River King ay magiging isang mapanganib na bagay na gagawin. Gusto ni Hansen na alisin si Night River King bago siya umalis sa Narrow Moon. Kaya, nagplano si Hansen na manatili. Pagkatapos manood ng ilang sandali, nagkaroon si Hansen ng ideya kung paano niya maaaring maipuslit ang sarili sa pagsusulit. Ang pinaka-nakakainis na bagay, gayunpaman, ay ang Geno Tree Test. Ang pagsusulit na iyon ay napakadaling gawin. Ang mga bulaklak ay bumukas ayon sa kung gaano karaming kapangyarihan ang mayroon ng isang tao. Madaling makita ng mga tao ang mga resulta. Si Hansen ay mas malakas kaysa sa karaniwang Marquis. Kahit na mahina ang kanyang performance sa ibang mga pagsusulit, ang pagpapahulog ng ilang dugo sa puno ay magagarantiya ng isang pagsabog ng bulaklak na higit na lumampas sa sinuman doon. Ang pandaraya sa ibang mga pagsusulit ay magiging walang silbi. Sa kabutihang palad, may paraan si Hansen para harapin ang puno, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Nang malapit na ang turno ni Hansen, mayabang na sinabi ni Night River King, ngayon ay kailangan na niyang pumunta. Ibig sabihin ay akin na ang Cold Palace. Ang mga pagsusulit sa bawat antas ay magkakaiba. Ang unang hamon ng isang Marquis ay isang combat test. Kailangan niyang makipaglaban at talunin ang isang machine robot. Ang robot na iyon ay nilikha ng isang Duke Knight. Ang lakas nito ay magiging antas ng Marquis, kaya susubukan nito ng sapat ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ranggong iyon. Ang scoring system ay umabot sa 100, at kung gusto mong pumasa, kailangan mong talunin ang 90-point mark. Magpapatuloy ang mga pagsusulit kahit na mabaigo ang taong sumasailalim sa pagsusulit, gayunpaman. Ang bawat pagsusulit ay kailangang dumaan para sa tamang pagsusuri. Ang mga taong mahina ang performance sa ilang pagsusulit ay maaari pa ring mapili. Gamit ang antas ng kapangyarihan ni Hansen, naisip ng mga tao sa Narrow Moon na madali niyang matatalo ang makina. Ngunit nang simulan ni Hansen ang pakikipaglaban, ang mga bibig ng lahat ng mga hari ay nanlaki. Si Moonwheel King mismo ay lubos na nagulat. Lit. King Lit. Ang pakikipaglaban ni Hansen sa manika ay parang pinakamahusay na laban sa lahat ng panahon. Kung hindi alam ng madla ang tunay na kapangyarihan ni Hansen, magiging napakaganyak nito. Si Hansen ay parang isang taong may napakagandang tibay, ngunit kulang sa lakas. Patuloy siyang nakikipaglaban, kahit na mabaigo siya. Pinaglabanan niya ang kaaway ng walang takot sa kung gaano kahirap ito. Habang dumudugo si Hansen, hindi siya iiyak. At sa huli, natalo niya ang kanyang kalaban. Nanalo siya sa laban. Ginawa lang ito sa paraang parang pelikula na tiyak na magbibigay inspirasyon sa iba. Nang talunin ni Hansen ang robot, maraming magagandang babaeng nobles ang may luha sa kanilang mga mata. Halos sumigaw sila, Hansen, ikaw ang pinakamahusay.
Ngunit ang mga tao sa Narrow Moon na nakakakilala talaga kay Hansen ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Hansen ay isang lalaki na itinuturing si Night River King na isang nakakainis na aso. Natatalo niya ang mga dragon. Itinuturing siyang nasa parehong antas kay Lone Bambo. Ngunit ngayon, ang pagkitang nahihirapan siyang labanan ng isang simpleng Marquise robot ay nagparamdam sa mga manunood na may mali sa kanilang mga mata. Asterisk S. Shoal. Iyan na ang Asterisk S. Shoal. Masyado na ito. Nagngangalit si Night River King habang pinapanood ang performance ni Hansen. Ngunit pagkatapos ay kinakalma niya ang sarili. Oo, patuloy kang magpanggap. Tingnan natin kung kaya mong lokohin ang Geno Tree na mamulaklak ng mas kaunting bulaklak. Habang pinapanood ang laban, kumunat ang noo ni Ice Blue Night King. Tinanong niya si Moonwheel King, siya ba talaga ang estudyante ni Knife Queen? Umubo si Moonwheel King at ngumiti. Naging Marquise lang siya, kaya, hindi siya nasa pinakamagandang kalagayan. Siya ay masipag, ngunit siya ay lubhang mahina. Paano siya tinuruan ni Knife? Pagkatapos makita si Hansen na gumamit ng teeth knife, naisip ni Ice Blue Night King na ang kanyang performance nito ay kakilakilabot. Si Knife ay abala sa karamihan ng oras. Ipinadala niya siya sa Sky Palace ng ilang sandali, nalulungkot si Moonwheel King. Itinigil ni Ice Blue Night King ang kanyang pagtatanong. Pinanood niya ang performance ni Hansen at nagtapos na si Knife ay dapat na may mga dahilan sa pagkuha kay Hansen bilang isang estudyante. Naniniwala siyang si Hansen ay dapat na malakas sa ibang paraan. Ang mga pagsusulit ng Extreme King ay napaka-siyentipiko, at maaari nilang tumpak na masukat ang potensyal ng sinuman. Ang mga pagsusulit ay maaaring magpakita ng lawak ng talento ng isang tao. Ngunit ang mga performance ni Hansen ay nagpapabaliw sa mga tao sa Narrow Moon. Alam nila ang ilan sa mga tunay na kakayahan ni Hansen. Alam nila kung gaano siya nakakatakot, ngunit ngayon, mukhang isang lalaki siya na masipag at walang tunay na talento. Masipag siyang nagtrabaho, ngunit ang mga resulta niya ay kakilakilabot. Ang ekspresyon ni Moonwheel King ay lalong sumisikip. Mahirap pigilin ang pagtawa kapag tinitignan ang kanyang kinurot na mukha. Mukhang si Knife ay walang kapalit. Bamantong hininga si Ice Blue Night King. Si Hansen ay mukhang mabuting bata, at mukhang masipag siyang nagtrabaho. Gayunpaman, ang kanyang mga talento ay lubos na kakilakilabot. Tumawa lang ng malamig si Night River King kay Hansen, nang walang sinasabi. Gusto niyang makita kung paano plano ni Hansen na makapasa sa Geno Tree. Ang mga resulta na ibinigay ng Geno Tree ay palaging tumpak, kaya ang kanyang pagkukunwari ay hindi magbabayad. Ang pagsasagawa ng Geno Tree test ay maghahayag ng tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Marahil ay magagalit ito kay Ice Blue Night King. Kabanata 2207. Ang huling pagsusulit ay ang Geno Tree. Tumayo si Hansen sa harap nito at pinutol ang kanyang daliri. Pinahintulutan niyang mahulog ang isang patak ng dugo sa Geno Tree. Habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng dugo ni Hansen sa Geno Tree, tinitigan ni Night River King si Hansen. Gusto niyang tiyakin na hindi susubukan ni Hansen na mandaya sa paraang ito. Ang Geno Tree ay maaaring tumpak na masukat ang Geno power ng isang tao. Napakatumpak nito. Kung hahayaan ni Hansen na mahulog ang kanyang sariling dugo sa Geno Tree, ito ay mamumulaklak ng isang bilang ng mga bulaklak na katumbas ng kanyang lakas. Gumugol si Hansen ng ilang panahon sa pananaliksik sa Geno Tree, at natuklasan niya ang ilang mga kagiliw-giliw na bagay. Ang operasyon ng Geno Tree ay naging medyo simple. Ang Geno Tree ay parang isang gasoline-operated generator, at ang mga gene sa dugo ng isang tao ay parang gasolina. Ang mas maraming gene power na taglay ng dugo ng isang tao, mas maraming kuryente ang magagawa ng Geno Tree. Sa kaso ng puno, magkakaroon ng mas maraming bulaklak. Ang Geno power ni Hansen ay mas malakas kaysa sa karaniwang Marquise. Ang mga ordinaryong Marquises ay maaaring makagawa ng hanggang 100,000 bulaklak. Naniniwala si Hansen na ang kanyang sariling kapangyarihan ay madaling magbubukas ng ilang daang libong mga bulaklak. Kung gusto ni Hansen na ma-disqualify, kailangan niyang bawasan ang bilang ng mga bulaklak na mamumulaklak. Ito ay isang gawain na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong nilalang dahil ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas. Kahit na ang mga deified elites ay hindi mababago ang kanilang sariling mga genes. O hindi bababasa, kung mayroon mang mga taong tulad noon, kakaunti lang sila. Nang gawing isang langgam ni deified Buddha na si Burning Lamp Alpha si Hansen, ipinakita niya ang isang bihirang gene-changing power. Ang Blood Pulse Sutra ni Hansen ay maaaring baguhin ang pagmemensahe ng mga genes, ngunit ang Geno Art ni Burning Lamp Alpha ay ibang-iba. Ang Blood Pulse Sutra ay pangunahing kumokontrol sa sarili nitong mga genes.
Hindi nito mababago ang mga genes ng ibang nilalang tulad ng shape-shifting technique ni Burning Lamp Alpha. Hindi mahirap para kay Hansen na gamitin ang Blood Pulse Sutra upang kontrolin ang mga genes sa kanyang sariling dugo. Sinubukan na niya ito noon. Pinanood ni Night River King ang pagbagsak ng patak ng dugo ni Hansen sa puno. At nang mangyari iyon, gumapang ang buhay sa walang daong puno habang nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak. Habang lumalaki ang mga bulaklak, parang may hangin na dumaan sa isang parang na may ilang libong bulaklak. Ngunit nang tumigil ang pagmumukadkad ng mga bulaklak, nanlaki ang mga mata ni Night River King. Sumigaw siya, 10,000 bulaklak lang. Imposible. Walang paraan na ang dugo ni Hansen ay magbubunga lamang ng 10,000 pamumulaklak. Kahit ang pinakamahinang Marquis ay makakakuha ng 10,000 bulaklak, ngunit alam ng lahat na kahit ang pinakamalakas na rebate Marquises ay hindi kayang talunin si Hansen sa pakikipaglaban. Hindi mukhang nagulat si Ice Blue Night King. Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ay naaayon sa mga resulta ng ibang mga pagsusulit. Naisip ni Ice Blue Night King na si Knife Queen ay dapat na kinuha si Hansen bilang isang estudyante dahil sa kanyang work ethic, ngunit ang kanyang mga talento at kapangyarihan ay mahina pa rin kahit na ano pa man ang gawin mo. Ang tanging layunin ng Ice Blue Knights ay makipaglaban. Hindi sila paaralan, kaya sumuko si Ice Blue Night King sa posibilidad na kumuha kay Hansen. Kung kulang si Hansen sa kapangyarihan, hindi na mahalaga kung siya ay estudyante ni Knife Queen. Hindi hahayaan ng Night King na ang sinumang walang talento ay sumali sa Ice Blue Knights. Magiging irresponsible ito sa ibang mga knights na kanyang pinamumunuan, at bukod pa doon, maaari nitong ilagay sa panganib si Hansen mismo. Nang makita si Hansen na lumalayo sa testing platform, mukhang may sakit si Night River King. Matibay ang paniniwala niya na nandaya si Hansen. Gayunpaman, pinanood niya ang pagbagsak ng dugo ni Hansen sa puno gamit ang kanyang sariling mga mata. Alam niyang dapat walang paraan para mandaya si Hansen. Namula ang kanyang mukha sa pagkadismaya habang galit na galit siyang nag-iisip ng mga paraan kung paano niya mapipigilan si Hansen. Hindi niya nang ahas na ideklara na nandaya si Hansen, gayunpaman. Ang pagsasabi ng ganoong bagay ay magdadala ng napakaraming atensyon. Kung hihingi siya ng muling pagsusulit kay Hansen, at nagawa ni Hansen ang parehong trick na, nagpatunay, na hindi siya nandaya, kung gayon ay magpapakita si Night River King ng kawalang galang kay Ice Blue Night King. Nagulat din si Moonwheel King. Hindi niya alam kung paano niloko ni Hansen ang Geno Tree. Samantala, si Hansen ay nagkunwaring nalulungkot. Tumingin siya sa kalangitan at bumantong hininga. Umalis siya sa platform na nakayuko ang mga balikat at bumalik sa Planet Eclipse. Sa daan, naisip niya ng may kasiyahan, ngayon ay hindi ko na kailangang pumunta sa Extreme King. Ang huling mga pagsusulit ng araw ay natapos na. Sa huli, 2 lamang sa rebate ang nakapasa. Ngunit hindi natuwa si Ice Blue Night King dito. Pagkatapos suriin ang mga ulat ng araw, bumantong hininga siya. Bakit ka bumantong hininga? Tanong ni Mr. White kay Ice Blue Night King na nakangiti. Ipinakita ni Ice Blue Night King ang isang mapait na ngiti. Halos hindi ako makapaniwala na ang isang taong tulad ni Knife Queen ay handang kumuha ng isang estudyanteng tulad noon. Kaya nagtatapos ang lahi ng teeth knife. Hindi ko na muling mapapanood ang kahangahangang kasanayan sa kutsilyo na iyon. Ngumiti si Mr. White at sinabi, kung nalulungkot ka tungkol doon, wala nang kailangan. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Ice Blue Night King. Ngumiti si Mr. White at sinabi, iyon ay dahil si Knife Queen ay may isang mahusay na estudyante. Maaaring isang araw ay malampasan niya ang babae mismo. Tinitigilan ni Ice Blue Night King si Mr. White nang walang imak. Tiyak na hindi pinupuri ni Mr. White si Hansen sa kakilakilabot na palabas na kanilang nasaksihan lang. Ang ibig mong sabihin ay mayroon siyang isa pang estudyante. Tanong ni Ice Blue Night King na naghahanap ng paliwanag. Halika at tingnan mo ito. Itinuro ni Mr. White ang isang monitor na nag-scroll sa data. Habang tinitignan ni Ice Blue Night King ang screen, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at kinunutin ang kanyang mga mata kay Mr. White. Niloloko ako. Nag-ensayo si Hansen sa Sky Palace, nakipaglaban sa pinakamahusay na Marquis doon, at tinawag na Knife and Sword Master, walang paraan na mayroon lamang siyang 10,000 bulaklak ng lakas. Ang Sky Palace ay hindi kailanman nakakuha ng ganoong katanyagan kung nag-produce ito ng mga estudyanteng kasing hina noon. Nag-isip si Mr. White ng isang sandali at sinabi, marahil ay may mga problema siya na pumipigil sa kanya na sumama sa amin ng malaya. Wala akong pakialam kung ano ang kanyang mga dahilan. Akin siya, ungol ni Ice Blue Night King.
Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabi, magaling ang lalaking ito. Lubos niya akong niloko. Ang kanyang personalidad ay iba sa kay Knife, tiyak na iyon. Nagulat ako na pinili niya ang isang estudyanteng tulad noon. Alamin muna natin kung bakit ayaw niyang sumali sa Ice Blue Knights, sabi ni Mr. White. Simple lang iyon. Tatanungin na lang natin siya, sabi ni Ice Blue Night King na nagkibit-balikat. Magkasama, sina Ice Blue Night King at Mr. White ay palihim na pumunta sa Planet Eclipse. Doon, nakita nila si Hansen na nag-host ng isang barbecue kasama ang maraming mga babae at hayop. Nakipag-usap at tumawa siya sa mga nasa paligid niya at hindi siya mukhang malungkot. Mukhang isang party. Kabanata 2208. Si Hansen ay nagsasaya sa mga dekalidad na inumin at pagkain na mainit pa mula sa grill, ngunit bigla siyang tumingin pataas at nanlamig ang kanyang mukha. May isang makapangyarihang bagay na paparating sa kanya, at pinatay nito ang apoy sa isang iglap. Wala man lang usok ang naiwan na umangat mula sa mga abo. Hansen, paano mo nang ahas na mandaya sa aking mga pagsusulit? Sigaw ni Ice Blue Night King. Tumayo siya na nakakross ang mga braso sa kanyang dibdib, isang lalaki na nakasuot ng berdeng damit sa tabi niya. Agad na nag-alala si Hansen, ngunit nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Night King, bakit mo sasabihin iyan? Paano ako makakapandaya? Nang makita ni Ice Blue Night King na nanatiling kalmado si Hansen sa kabila ng mga makapangyarihang presensya na papalapit sa kanya, alam niya nang sigurado na lubos niyang mali ang paghatol kay Hansen. Niloko talaga siya ng lalaki. Ang mga ordinaryong dogs ay magpupumilit sa sahig sa harap ng ganoong nakakatakot na aura. Isang taong hindi pangkaraniwan lamang ang makakapanatili ng kanyang kalmado sa sitwasyon na ito. Kung sinasabi kong nandaye ka, nandaye ka. Kahit na hindi mo sinadyang lokohin ang mga pagsusulit, itinuturing pa rin kitang isang mandiraya. Lumapit si Ice Blue Night King kay Hansen na may nakakatakot na halaga ng kapangyarihan. Si Ice Blue Night King ay nanguna sa mga knights sa mga sistema ng kaguluhan ng mahigit isang siglo, at napatay na niya ang hindi mabilang na mga nilalang sa panahong iyon. Siya ay isang napaka-nakakatakot na lalaki. At bilang karagdagan sa lahat ng iyon, mayroon siyang kalooban ng isang kalahating deified na nilalang. Kahit na ang isang hari ay matatakot sa kanyang presensya. Bumantong hininga si Hansen at sinabi, aba, ano ang gagawin mo sa akin? Bagaman parang napakawalang pag-asa iyon, alam ni Ice Blue Night King na hindi talaga natakot si Hansen. Ang Night King ay medyo mausisa sa pagiging matatag na ito, gayunpaman. Papatayin kita. Mabilis na hinugot ni Ice Blue Night King ang kanyang espada, hindi man lang nakita ng iba sa barbecue kung kailan ito nawala sa talam. Bago pa sila makakurap, isang asul na liwanag ang bumaba sa ulo ni Hansen. Ang Ice Blue Greatsword ay tumigil ng 1 pulgada sa itaas ng buhok ni Hansen. Hindi naman nagulat si Hansen o nagpakita ng kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon, gayunpaman. Ang ginawa lang niya ay tinignan si Ice Blue Night King at si Mr. White at sinabi, kung hindi ninyo ayaw sumali sa akin, maaari akong magpahatid ng alak at karne para sa inyo. Pakitanggap ninyo ito bilang paghingi ko ng tawad. Lubos na nagulat si Ice Blue Night King, ngunit nanatili siyang nakatitig kay Hansen. Hindi mo ba naisip na papatayin kita? Hindi, sagot ni Hansen. May iba pang bagay na masasabi sana ni Hansen, ngunit hindi niya sinabi. Kahit na gusto siyang patayin ni Ice Blue Night King, hindi niya magagawa. Ang kanyang espada ay sasalubong sa Demon Bog by Sema, hindi sa laman ni Hansen. Tinignan ni Ice Blue Night King si Mr. White at tinago ang kanyang greatsword. Pagkatapos ay lumipat siya para umupo sa tabi ng apoy. Interesado siyang tinanong si Hansen, bakit hindi mo piniling sumali sa amin sa Ice Blue Knights? Bigyan mo ako ng desenteng dahilan, at baka palayain kita. Umupo si Hansen at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon nang hindi itinatago ang anumang detalye. Sinabi niya sa Night King ang tungkol sa sama ng loob na mayroon siya kay Night River King, pagkatapos ay natapos sa, kung pupunta ako, sasaktan ni Night River King ang aking mga kaibigan at pamilya dito. Tumawa si Ice Blue Night King at sinabi, iyon ay maliit na bagay. Maglalabas ako ng recruitment order para sapilitang ipasama si Night River King sa Ice Blue Knights. Hindi ba mas madaling iwan ako? Bakit ka mag-abala? Bulong ni Hansen, nalulungkot. Ang pagre-recruit ng isang hari para sumali sa Ice Blue Knights ay isang malaking desisyon, kaya hindi maintindihan ni Hansen kung bakit ginagawa ng lalaki ang lahat ng abalang iyon para sa isang marquis. Kinuha ni Ice Blue Night King ang bote ng beer ni Hansen at uminom.
Malamig niyang sinabi, ang Ice Blue Knights ay namamahala sa paglilinis ng isang planeta sa mga sistema ng kaguluhan, ngunit ang planetang ito ay may maraming deified xenogeneics. Hindi inaasahang lumitaw ang mga ito, at kulang kami sa mga tropa. Kung hindi pa nagsakripisyo si Knife para bigyan kami ng mas maraming oras, ang Ice Blue Knights ay mawawala na lahat. Malaki ang utang na loob namin sa kanya, at kaya, ang aming utang ay nakasalalay sa iyo. Kung talagang gusto mong bayaran ang kanyang sakripisyo, hayaan mo akong manatili dito. Ayaw talaga ni Hansen na maging bahagi ng Ice Blue Knights. Kinasusuklaman niya ang konsepto ng pagiging nakakulong. Ang Ice Blue Knights ay parang isang maayos na hukbo na may napakaraming alituntunin. Hindi sumagot si Ice Blue Night King. Nag-cheers siya at tinapik ang kanyang inumin kay Mr. White. Pagkatapos, tinignan niya ang kanyang walang laman na tasa at sinabi kay Hansen, ang inumin na ito ay masarap. Maaari kang magdala pa kapag umalis na tayo. Nang makita si Hansen na mukhang malungkot, ngumiti si Ice Blue Night King. Ngumiti si Mr. White at sinabi, huwag kang mag-alala. Kung gusto ni Ice Blue Night King na kunin ka, ihahanda niya ang lahat. Si Night River King ay pupunta rin, at tiyak na babantayan namin ang Narrow Moon. Seryosong sinabi ni Hansen, kung ganoon ang mga bagay, hindi na ako masyadong magrereklamo. Ngunit mayroon akong isang mahalagang kondisyon. Kung papayag ka dito, wala akong problema sa pagsama. Kung hindi ka papayag, natatakot akong dadalhin mo ako doon sa isang body bag. Ano ang kondisyong iyon? Mausisang tanong ni Ice Blue Night King. Gusto kong sumama sila sa akin bilang bahagi ng team. Hindi ninyo kami pwedeng paghiwalayin, kahit anuman. Tinuro ni Hansen sina Hanmenger at ang iba pa. Umiling si Ice Blue Night King. Ang Ice Blue Knights ay may mga alituntunin. Kung hindi sila makakapasa sa pagsusulit, hindi sila makakasali. At kung hindi sila makakapasa sa pagsusulit, hindi matutupad ang iyong mga kondisyon. Hindi ko pa natapos ang pagsusulit, kaya hindi ako karapat-dapat sumali. Pakawalan mo na ako, sabi ni Hansen. Tinignan ni Ice Blue Night King si Hansen. Alam mo ba kung anong pagkakataon ang sinusubukan mong isuko? Alam ko ang iyong kahirapan. Ang iyong katawan at Geno Arts ay nangangailangan ng maraming resources para umunlad. Si Knife ay wala na, at ang Narrow Moon ay hindi magbibigay sa iyo ng anumang bagay kundi mga tira-tira. Ang tanging pagkakataon na mayroon ka ay ang sumama sa akin sa mga sistema ng kaguluhan. Tinignan lang ni Hansen si Ice Blue Night King nang hindi nagsasalita. Nanatili siya sa desisyon na kanyang ginawa. Ayaw sumuko ni Ice Blue Night King. Mayroon siyang mga alituntunin, at ang kahilingan ni Hansen ay masyadong marami. Ang eksena ay nagyelo dahil sa dalawang lalaking ayaw umatras. Ngumiti si Mr. White. Ang Ice Blue Knights ay may mga alituntunin. Ang mga hinihingi ni Hansen ay masyadong marami. Bago pa makapagsalita si Hansen, nagpatuloy si Mr. White. Hindi mo kailangang sumali ng direkta sa Ice Blue Knights, ngunit maaari akong gumamit ng ilang karagdagang gwardya. At ang aking mga gwardya ay hindi kabilang sa Ice Blue Knights. Wala namang masyadong alituntunin sa akin, kaya kung gusto mo, maaari kang sumama bilang bahagi ng aking team. Mr. White, paano mo nagawa iyon? Ang iyong mga gwardya ay kinakailangang maging king class. Sigaw ni Ice Blue Night King. Sila ang aking mga gwardya, at malaya akong pumili kung sino ang gusto ko, hindi ba? Ngumiti si Mr. White. Tinignan ni Hansen si Ice Blue Night King, at pagkatapos ay tinignan niya si Mr. White. Nalilito siya. Kabanata 2209. Naisip ni Night River King na hindi papayagan si Hansen na sumama sa Extreme King, ngunit nang makita niya ang recruitment roster kinabukasan, ang pangalan ni Hansen ay nasa listahan. Nagdulot ito sa kanya ng matinding saya. Idinagdag lang si Hansen noong araw na iyon. Ang pagkitang ang kanyang pangalan ay naroon ay nagdulot kay Night River King na gustong sumigaw sa tuwa. Maganda, ganito mismo ang inaasahan ko. Kailangan ni Night River King na gawin ang kanyang makakaya para pigilin ang kanyang kasiyahan. Kung wala na si Hansen, hindi lang ang Cold Palace ang maiiwan ni Night River King para sa kanyang sarili. Maaari niyang sakupin ang Planet Eclipse ng walang hadlang. Maaari niyang burahin ang lahat ng bakas na si Hansen ay nabuhay sa Narrow Moon. Sa mga sumunod na araw, si Night River King ay nasa alapaap habang naghihintay na makuha si Hansen ng Ice Blue Knights. Ang proseso ng recruitment ay patuloy pa rin, at ang mga piling tao sa Planet Eclipse ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit. Mukhang si Hansen ay aalis na nga. Hindi na makapaghintay si Night River King na dumating ang ika-15 ng buwan, para makapagpahinga siya at maabsorb ang lahat ng buwan ng liwanag na gusto niya. Ang Ice Blue Knights ay aalis sa ika-14.
Maaari siyang pumunta at mag-absorb ng buwan ng liwanag kinabukasan. Napakasaya niya. Habang nag-eempake si Hansen ng kanyang mga gamit, nagsimulang gumawa siya ng mga plano. Sina Bauer, Little Angel, Zero, Han Menger, Wang Fujing, Han Yan, Ji Qing, Little Silver, Little Invisible, at Little Star ay sasama rin sa grupo ng mga Knights. Ngunit hindi sila magiging Ice Blue Knights mismo. Sa halip, magiging mga gwardya sila na inatas ang protektahan si Mr. White. Si Mr. White ay malinaw na mahalaga, ngunit bukod doon, hindi alam ni Hansen kung ano talaga ang posisyon ng lalaki sa lipunan ng Extreme King. Alam lang niya na tinutukoy ng Ice Blue Knights ang lalaki bilang isang tagasangguni. Ngunit kahit na ang kalahating deified na Ice Blue Knight King ay lubos na humanga sa kanya. Kung hindi siya pumayag na maging gwardya ni Mr. White, hindi sana siya papayagang magdala ng napakaraming tao kasama niya. Ang mga taong iniwan lang nila sa Planet Eclipse ay ang mga hindi makakaunlad sa mga sistema ng kaguluhan. Sina Little Angel at ang iba pa ay umunlad na ng husto sa Planet Eclipse, kaya ang pagpunta sa mga sistema ng kaguluhan ay magpapahintulot sa kanila na patuloy na lumakas. Gusto niyang paamuhin ang Shadow Queen Bee, ngunit wala na siyang oras. Sa huli ay wala siyang magawa kundi patayin ito sa loob ng pugad nito. Kung hindi, pagkatapos niyang umalis kasama ang kanyang pinakamalakas na mga tao, walang maiiwan para kontrolin ang Queen Bee. Magkakaroon ng problema ang base kapag nagsimulang dumami muli ang Queen Bee. Mutant Xenogeneic Doke Shadow Queen Bee napatay. Mutant Xenogeneic Gene natagpuan. Nakuhang Shadow Queen Bee Beast Soul. Masaya si Hansen. Hindi niya inaasahan na makuha ang Beast Soul ng Shadow Queen Bee. Tinignan niya ang kanyang Sea of Soul para suriin kung anong uri ng Beast Soul iyon. Ang mga ordinaryong Shadow Beast ay mga Toxic Arrow Beast Souls, kaya ang pagkuha ng Duke Toxic Arrow Beast Soul ay hindi masama. Mutant Shadow Queen Bee, Pet Beast Soul, Evolvable. Nagulat si Hansen nang makita ang paglalarawan, ngunit nabigo rin. Ang mga Pet Beast Souls ay kailangang maabot ang combat mode kung inaasahang makikipaglaban. Wala siyang oras para palagwin ang isang alagang hayop ngayon. Ngunit pagkatapos niyang isipin ito, lumiwanag ang mga mata ni Hansen. Napagtanto niya na ang Shadow Queen Bee Pet Beast Soul ay naiiba. Maaari itong magparami ng walang hanggan. Kung kaya ni Hansen na patuloy itong linangin, ang alagang hayop ay maaaring magparami ng karagdagang mga bubuyog mula sa laman sa larangan ng digmaan. Magagamit ito para magparami ng walang katapusang bilang ng mga bubuyog. Ang pinakamahalagang bagay, gayunpaman, ay ang katotohanan na ito ay evolvable. Kung ang Shadow Queen Bee ay maaaring maabot ang King Class, kung gayon dapat itong makagawa ng King Class Shadow Bees. Nang isipin ni Hansen ang mga King Shadow Bees na lumilipad saan man, nakaramdam siya ng matinding saya. Kailangan kong palagwin ang alagang hayop na ito. Masayang tinawag ni Hansen ang Shadow Queen Bee. Isang pulang kristal na Shadow Queen Bee ang nagsimulang lumipad sa paligid ni Hansen. Mukhang isang kalmadong nilalang ito, ngunit maliit din ito. Mas maliit ito kaysa sa orihinal na Shadow Queen Bee. Mga kasing laki lang ito ng kamao ng isang lalaki. Mukhang kailangan nitong maabot ang battle mode bago ito maging isang maayos na Queen Bee. Si Hansen ay hindi pa isang duke, kaya hindi niya makakain ang mutant xenogeneic gene ng Queen Bee. Kailangan niyang hawakan ito ng ilang sandali. Binigyan ni Hansen si Xi Ching King ng singsing, at sinabi niya sa kanyang matandang kaibigan na sasali siya sa Extreme King. Sinabi rin ni Hansen sa kanya na hindi na siya dapat bumalik sa Planet Eclipse. Pagkatapos maitatag ang lahat, ang recruitment drive para sa Ice Blue Knights ay natapos na. Sa buong Narrowmoon, 100 piling tao lamang ang napili. Karamihan sa kanila ay rebate earls at marquises, na may isang duke na sumali rin. Noong araw na aalis na ang Ice Blue Knights, dinala ni Hansen ang kanyang mga kasama sa kanila para magpalista. Si Night River King ay nakangiting parang baliw, at nang makita niya si Hansen na isinasama ang kanyang buong pamilya, tumawa siya at sinabi, "Hansen, maaari mo silang iwan dito. Matutuwa akong alagaan ang iyong mga kaibigan at pamilya." Tinignan ni Hansen si Night River King at ngumiti. "Salamat, ngunit hindi na. Sasama sila sa akin para sumali sa Ice Blue Knights." Tinignan siya ni Night River King nang may paghamak. "Ano sa tingin mo ang Ice Blue Knights? Sa tingin mo ba ay maaari mong isama ang sino mang gusto mo?" Hindi rin alam ni na Black Moon King at Moonwheel King kung ano ang ginagawa ni Hansen. Napakahirap na para sa isang tao na sumali sa Ice Blue Knights, ngunit ang pagdadala ng pamilya at mga kaibigan ay imposibleng gawin. Ngunit si Hansen ay hindi isang taong gagawa ng mga random, walang batayang pahayag.
Dapat ay mayroong makatwirang dahilan siya sa pagsasabi ng kanyang sinabi lang. Tama ka, maaari kong dalhin ang sino mang gusto ko, at hindi lang sila. Maaari kitang dalhin kung gusto mong sumama. Ngumiti si Hansen kay Night River King. Isang walang kwentang biro, ungol ni Night River King, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba. Tinernuhan ni Hansen ang kanyang likod kay Night River King at lumipat para sumali sa Ice Blue Knights kasama ang kanyang mga kasama. Pinanood ni na Moonwheel King at Night River King si Hansen na isinama ang kanyang buong pamilya sa kampo ng mga Knights. Nagdala pa siya ng bata. At bukod pa doon, mukhang ayos lang iyon kay Ice Blue Night King. Ang mga rebate ay pumila, nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala na nangyayari ito. Ito ay isa sa nangungunang 10 grupo ng Knight ng Extreme King. Alam ng lahat kung gaano kahirap magpalista sa alinman sa kanila. Marami sa mga rebate nobles ang nagnais na ipadala ang kanilang mga anak para sumali sa kanila, ngunit ang mga taong nakapasa lamang sa mga pagsusulit ang pinapayagang pumasok. Ang mga tao ni Hansen ay hindi pa nga dumaan sa mga pagsusulit, at higit pa rito, mayroong isang bata sa kanila. Ngunit sumali sila sa Ice Blue Knights nang walang hadlang. Lubos na ikinagulat nito ang mga manunood. Mukhang nagulat si Night River King. Dinala ni Hansen ang kanyang buong pamilya. Hindi niya kayang talunin si Hansen kahit nasakupin niya ang Planet Eclipse. Kinagat ni Night River King ang kanyang mga ngipin. Biglang sinabi ni Ice Blue Night King, Night River King, kailangan ko ng mga tao ngayon. Ipapasali kita sa Ice Blue Knights at magtatrabaho para sa Extreme King. Halika na. Lahat ng tao sa Narrowmoon ay nagulat. Si Night River King ay mukhang nagulat. Pilit siyang ngumiti, salamat, ngunit. Bago pa matapos ni Night River King ang kanyang pangungusap, ipinakita ni Ice Blue Night King ang isang conscription paper. Sinabi niya, ito ay isang recruitment order na nanggaling mismo sa pinuno ng Extreme King. Lalaban ka ba sa utos na ito? Hindi. Mukhang may sakit si Night River King. Kasing gulat niya ang kanyang galit. Naisip niya ang sinabi ni Hansen, pagkatapos ay lumingon para tingnan siya. Nakangiti sa kanya si Hansen. Kabanata 2210. Sa loob ng isang barko na patungo sa mga sistema ng kaguluhan, sina Hansen at Hanyan ay naglalaro ng baraha. Matagal na silang lumilipad, at nakaramdam na sila ng pagkabagot. Ang Ice Blue Knights ay hindi maglalaro ng baraha, kahit na sila ay nababato hanggang sa kamatayan. Ngunit sina Hansen at ang iba pa ay mga pribadong gwardya na ni Mr. White ngayon, kaya maaari silang maglaro ng anumang laro na gusto nila dahil pinapayagan ito ni Mr. White. Si Mr. White ay kasalukuyang naglalaro kasama nila. Sina Hansen, Mr. White, Hanyan, Ji-Ching, at Bauer ay naglalaro ng magkakasama. Hindi interesado sina Zero at Little Angel. Si Han Menger ay marahil ay abala sa kanyang mga minamahal na pana, at sina Little Silver at Little Star ay nagpapahinga. Sa silid kung saan sila naglalaro ng baraha, ang mga taong hindi malapit kay Hansen ay sina Mr. White at isa pang gwardya. Ang gwardya ay isang lalaking nagngangalang Crime na kabilang sa lahi ng Lane. 3 metro ang taas niya, at ang kanyang katawan ay payat at makapangyarihan. Mayroon siyang mahabang blonde na buhok na umabot sa kanyang mga balikat, at ang kanyang parisukat na mukha ay nakakagulat na seryoso. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Ang kanyang itim na baluti ay may mga gintong marka, at isang gintong lion sword ay nakabalot sa kanyang baywang. Mukhang isang matibay na armas iyon. Iba siya kay Hansen. Si Crime ay isa rin sa mga gwardya ni Mr. White, ngunit siya ay isang hari ng Lane. Siya ay isang napakamatalinong tao, at mayroon siyang matalas na pananaw sa mga bagay at tao. Sa tuwing tinitignan niya sina Hansen at ang iba pa, hindi niya mapigil ang kumunat ang noo. Isang grupo ng mga marquises, at maging ang mga earls, ay naging mga gwardya ni Mr. White. Mukhang isang uri ng masamang biro iyon. Hindi niya naisip na sila ay karapat-dapat, at magdudulot lamang sila ng gulo. Kapag nabigo sila, siya ang mag-aayos ng mga bagay-bagay. Ngunit hindi sasabihin ni Crime ang alinman sa kanyang mga alalahanin dahil ang desisyon ay nanggaling mismo kay Mr. White. Gagawin lang niya ang kanyang trabaho, at sa parehong oras, pananatilihin niya ang kanyang mga mata sa iba. Okay, tapos na ako. Nakakabagot ito, sabi ni Hansen nang matalo siya ulit. Humila siya ng mahaba at mabagal. Lahat ng chips sa mesa ay nakasalansan malapit kay Bauer. Mukhang nakaupo siya sa tabi ng isang maliit na bundok. Marami na siyang utang kay Bauer ngayon. Natalo rin sina Ji-Ching, Hanyan, at Mr. White, bagaman hindi gaanong kalaki gaya ni Hansen. Maglaro ulit tayo, sabi ni Ji-Ching, nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa.
Mas marami pa siyang natalo kaysa kay Hansen. Ang kapalaran ni Jiqing ay hindi pa nagiging ganito kasama dati. Lahat ay natatalo, at halos isipin niyang nandadaya si Bauer. Nagsimulang magsalita si Hansen, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang isang alarma. Tumayo si Hansen. Ngumiti si Mr. White at sinabi, huwag kang mag-alala. Iyon ay isang silent alarm, hindi isang battle alarm. Pumunta na tayo sa control room. Ang iba ay nanatili sa silid habang si Hansen ay pumunta sa control room kasama sina Mr. White at Crime. Nang makarating si Hansen sa control room, napansin niya na naroon si Ice Blue Night King. Ang ibang mahahalagang miyembro ng crew ng barko ay naroon din, at kasama na doon si Night River King. Binigyan ni Night River King si Hansen ng isang malamig na tingin. Hindi siya mukhang galit, ngunit alam ni Hansen na gusto siyang patayin ng rebate. Lumapit si Ice Blue Night King kay Mr. White at nagpaliwanag ng may pagmamadali, Mr. White, may nakita tayong black hole spider. Nanatili tayong nasa silent mode para hindi ito maistorbo. Tinignan ni Hansen ang mga monitor at nakakita ng isang itim na gagamba na lumulutang sa kalawakan. Ang nilalang ay kasing laki ng isang planeta. Ang web ng gagamba ay kinabibilangan ng maraming iba pang mga planeta, na ginagawang ang buong lugar ay parang isang lambat na hindi kapani-pani walang laki. Ang black hole spider ay nakahiga sa gitna ng lambat. Ito ang unang pagkakataon ni Hansen na makakita ng isang bagay na napakalaki. Ang mga tao ay maliliit na nilalang sa harap nito, kasing liit ng mga bakterya kung ikukumpara. Ang buong Ice Blue Fleet ay nagkaroon ng silent mode, at lahat ng kanilang mga ilaw ay namatay. Lahat ng kanilang scanning at communications equipment ay pinatay din. Pinatay din nila ang karamihan sa kanilang mga thruster, kaya ilan lang ang natitira na tumatakbo sa minimal na kapangyarihan. At pagkatapos, ang barko ay dahan-dahang lumutang sa tabi ng black hole spider. Ang mga sistema ng kaguluhan ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko, naisip ni Hansen. Ang black hole spider na iyon ay dapat na deified, at kahit na ang mga Extreme King Knights ay hindi nang ahas na hawakan ito. Ang barko ay dahan-dahang lumapit sa black hole spider. Habang papalapit sila, kumunat ang noo ni Hansen. Maraming mas maliliit na nilalang ang naninirahan dito. Nang makita si Hansen na mukhang nagulat, ipinaliwanag ito ni Mr. White sa kanya, ang mga black hole spiders mismo ay hindi masyadong nakakatakot. Hindi ito nag-abalang manghuli ng maliliit na nilalang tulad natin. Kumakain ito ng mga planeta, meteor, at maging ng mga barko. Ngunit hanggat hindi tayo pumapasok sa malapit nito, dapat tayong maging ligtas. Gayunpaman, mayroong isang buong biosphere ng mga nilalang na naninirahan sa black hole spider, kasama na ang maraming mga elites at hari. Para sa atin, mas nakakatakot sila kaysa sa gagamba mismo. Kung napakaraming xenogeneics ang naninirahan dito, maaari ba nating patayin at anihin ang mga ito? Tanong ni Hansen na may matinding pagkamausisa. Siyempre, ngunit kung hindi ka natatakot na maakit ang atensyon ng black hole spider, sagot ng isang knight sa likod ni Ice Blue Night King. Tumagal ng 3 oras ang barko para ligtas na makalampas sa black hole spider. Hindi nila naalerto ang black hole spider sa kanilang kinaroroonan, at hindi rin nila naakit ang atensyon ng mga xenogeneics na naninirahan dito. Nakaramdam ang lahat ng malaking ginhawa nang makalampas na sila. Ang Ice Blue Knights ay ayaw talagang makipag-ugnayan sa black hole spider o sa mga kasama nito. Naisip ni Hansen na tapos na ang panganib, ngunit bigla, isang pagsabog ang nanggaling sa likuran nila, na umalog sa buong barko. Isang malakas na alarma ang nagsimulang tumunog. Iyon ay isang galactic shrimp. Sabihin sa ating mga barko na pumasok sa battle formation at maghanda para sa isang labanan. Utos ni Ice Blue King. Ang ibang mga barko sa fleet ay nagsimulang magpaputok ng kanilang mga armas sa banta. Ang mga ilaw ay kumikislap saan man sa kalawakan habang ang mga makapangyarihang pagsabog ay sumabog sa kanilang paligid. Nakita ni Hansen mula sa video feed na mayroong isang kawan ng mga mukhang hipon, ngunit sila ay kumikinang na asul at mga 10 metro ang haba. Umiikot sila sa paligid ng mga barko. Nagtalon-talon sila gamit ang maliliit na paggalaw ng kanilang mga katawan. Tuwing lumalapit sila ng sapat, ang mga hipon ay nagiging asul na liwanag na tumatama sa barko. Ang kanilang matigas na mga shell ay maaaring gumawa ng mga butas na 50 metro ang lapad sa katawan ng isang sasakyan. Maraming pagsabog. Ang mga makapangyarihang mabibigat na baril ng mga barko ay nagpaputok sa galactic shrimps. Ang bawat bala ay parang araw na maaaring kumonsumo ng mga galactic shrimps ng sabay-sabay. Ngunit gayunpaman, mas marami pa ang dumarating. Maraming asul na ilaw ang kumikinang sa kanilang paligid. Ang galactic shrimps ay mukhang hindi mabilang. Boom! Boom! Boom!
Patuloy na tinatamaan ng galactic shrimps ang mga barko na parang mga kanyan na nagdudulot ng mga pagsabog sa tuwing.